Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Dito naman tayo sa ating usapang magmamano po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shout out muna tayo kay Luciano Anguya, Taguig City, Jubin Olibar, Romel Nabor, Saudi, G. Patrimonio, Hagna Bohol, Lloyd Berdira, San Miguel Bohol, ito naman sa atin mga kaibigan at saka itong kaibigan natin na si Jerry Planas po. Si Jerry, hindi ka na nagparamdam. Si Jerry, ano po, matagal-tagal lang hindi nag-comment to si Sir Jerry. Ano bang nangyari si Sir Jerry? Sana nasa mabuting ano ka, nasa mabuting kalagayan ka Sir Jerry. At saka itong ating topic natin mga kaibigan ay itong breeding. Sa breeding mga kaibigan na walang bloodline, ibig sabihin mga kaibigan na hindi ka nagkaroon ng mga hybrid na manok o may bloodline talaga pero gusto mo ang manok mo ay magkaroon ng palo po. Ito namang ako dati mga kaibigan talagang na-experience ko yan po na yung dati lalo na sa probinsya na wala pa tayong mabili talaga sa mga legit na mga big time breeder mga kaibigan. Di katulad ngayon na ang dami na po pwede ka na makakuha ng mga puro. Kaya ang ginagawa ko dati mga kaibigan sa sabungan or sa mga area na may kaibigan tayo, nakita ko magsabong sila, may makita akong medyo maganda pumalo mga kaibigan. Lagitik ang palo at saka may mga ilag at bilhin ko yun mga kaibigan kahit kasi dati mga presyuhan, 2.5 lang naman, 2.5, 2,000, yung mga ganun lang presyuhan, kaibigan ba? Ay, talagang bilhin ko yung kaibigan. Ipares ko sa medyo maganda ring babae na medyo sabi nila, hats, pero hindi pala. Pero hindi na ako nag-ano doon mga kaibigan sa akin. Ang pinagbasihan ko lang yung magandang pormahan po, yung pormado isang inahin. Tapos yung broodcock niya, kahit hindi masyado mapurma pero may mga palo talaga. Ito i-breed ko yun mga kaibigan. Yun ang estilo ko dati po. Di katulad ngayon mga kaibigan na medyo nag-commercial tayo. Kailangan natin ng ano talaga yung may bloodline kasi yung kumukuha naman sa'yo. Kawawa naman yung binigyan mo ng hindi. Ang inakala sa nagkuha sa'yo ito'y sweeter. Hindi pala. Napakasakit nun mga kaibigan. Kaya ayokong ganun po kasi ayoko din na tayo'y ganyanin din mga kaibigan. Kasi tayo medyo pikon sa maganyan po na sinasabi na ilang bisis kayo naranasan kaibigan kaya ayaw kong mangyari na ulit sa akin yan kaya ako sa bilang isang commercial breeder din ayaw kong magbigay ng hindi talaga totoo po yung sinasabi mong ganito suwikros tapos hindi pala ako nakapikon yan kaibigan kaya maingat tayo dyan sa mga siguraduhin natin yung nakuna natin na talagang magbigay ng tama po yung totoong bloodline talaga mga kaibigan kahit crosses yan, pero magsabi talaga ng totoo kasi tayo naman mag-expect yan tapos medyo mahal na yung patuka ngayon mga kaibigan tapos ang expectation natin ay na manok na yun ay yun ang bloodline na yun tapos hindi pala ako, nakapikon yan mga kaibigan kaya medyo ano tayo mag-research tayo kung sino ang kuna natin po na medyo magbigay ng maayos magbigay ng totoong bloodline niya na hinahanap po. Kaya itong topic natin ngayon mga kaibigan, breeding na walang bloodline po na gusto natin makapudros ng mga manok na may mga palo talaga. Ano lang yan mga kaibigan, napaka-easy lang po yan. Pumunta ka sa mga kaibigan mo, sa mga tingnan mo yung mga palo na yung manok, pero pag sinasabi sa yung itong presyo, huwag ka nang sa mga probinsya ng mga kaibigan, pinakataas na doon ay 3,500 lang, 4,000. Yun lang naman, stag ngayon mga kaibigan, gano'n na rin ang mga presyuhan po. Pero pag medyo, huwag ka na magreklamo sa presyo, basta nakita mo may mga palo talaga, kahit di mo alam yung mga bloodline mga kaibigan, pag kinocross mo yan sa manok mo, talagang lumalabas yung mga kaibigan na talagang may mga palo po. Dati, doon ako sa Baclayon mga kaibigan, sa another town ng sa lugar ng mama ko. Doon ako nag-breed mga kaibigan na medyo mga crosses lang. Pero doon tayo makikita sa mga cruises, mga kaibigan ng mga super talaga mamalo po. Yung mga hiram na manok lang. Tawag na doon ay Gibbons, Colonel Gibbons. Dati yan ang ginagawa ko mga kaibigan na hiram ako ng
manok dito na ang bloodline ay 5K or Golden Boy ba, pero wala pa masyado yung dating, ang naanuhan ko lang mga kaibigan, yung sweater lang, yung mga Bruce Barnett sweater, hiram ako dyan, mga babae, tapos maghanap ako ng mga magaling pumalo. Ang resulta mga kaibigan, napakaganda rin. Depende lang kasi yan sa mga breeder mga kaibigan, depende sa yung tinatawag nilang selection po. At saka, kung maganda yung inain mo mga kaibigan, kahit hindi mo alam yung bloodline, basta ang alam mo lang ay sweater, makita mo naman yung sweater, maliit yung mga ulo, tapos ng bandira, punkan, tapos parisan mo din ng, kahit di mo alam ang bloodline, sweater looking din na talagang may mga palo eh. Ang lumalabas yung mga kaibigan ay makita mo rin. Eh, kasi ako dati, nahiram ako na yellow ligid hats mga kaibigan sa kaibigan ko. Pero hindi ko niwalang yellow ligid hats yun kasi masyadong malaki po. Kasi ang mga yellow ligid hats mga kaibigan ay mga medium lang yun na manok eh. Siguro sa tingin ko parang kilso yun mga kaibigan na yellow ligid po. Siguro eh, kasi kaibigan ko naman eh, hindi niya alam talaga masyado yung mga bloodline sa manok. Kung nakita ko sa isang manok na kaibigan talagang kilso po sa tingin ko po. Kaya hiniram ko, kinocross ko doon sa sweater ko na Bruce Barnett dati. Ay, yung Bruce Barnett naman ay totoong Bruce Barnett yung kasi yung pinsan ko, si cousin ko, ay doon sa Amerika, magpadala ng mga manok na dati mga kaibigan, mga Bruce Barnett yung sikat eh. Yun, nakahiram ko na isang babae mga kaibigan. Kapag ko ng maganda rin. At saka, yung kilso ginagamit ko mga kaibigan kasi parang kilso talaga. Kasi nakita ko pagsabong mga kaibigan, body puncher eh. Hindi ko lang alam kasi sabi nung iniram ko Hilo Ligidats, ang taas na manok, malaking manok. Ang mga Hilo Ligidats, pagkakalam ko mga kaibigan, ang mga medium station lang yun. At saka, lalo na yung tinatawag nilang, yung kay Carol Smith, mga kaibigan, na yung anong tawag doon na hats nila, kinocross nila sa sweater po, kalimutan ko. Yung pinangalanan lang nila po. At saka, itong magpili ka mga kaibigan, maghanap ka, piliin yung mga eksakto talaga sa sukat mo. Yung shank nila mga kaibigan, ay talagang 3 ang sukat mo, 3 inches mo. Alam mo naman kung saan tayo magsukat mo, dito sa ng manok, saka dito sa may niya mga kaibigan, yung parang buto dito, 3 inches mga kaibigan. Huwag ka nang maghanap pa ng mas mataas pa doon kasi na yung mga kaibigan, mataas na manok pag 3 inches na yung pasok na yun sa mga kaibigan. Sa ako naman, ang tinitingnan ko sa mga manok mga kaibigan, hindi na ako magtingin sa yung lang nila, yung shank ko. Pag 3 inches yan, pasok sa akin yan mga kaibigan. Kahit sa ang dirby, pwede yan. Kaya sa atin naman dito ay di naman tayo sa mga kaibigan, sa taas ng manok o sa laki ng manok. Sa atin yan, mas maganda ibultak ng kaibigan yung mga medium station lang. Medium station, pwede yung high station, pero makita mo naman yan sa pormahan nilang kaibigan. Pag nakatayo, nakalimbir sa manok o nakacord, kita mo naman yun mga kaibigan sa isang sa isang pormahan po. Kaya sa akin kaibigan, kung maghanap ako ng medyo makikita talaga tayo ng mga palo na manok. Kahit dito lang sa labas, mga kaibigan, makita mo yan. Kahit lalo na pag ang binibreed mo ay pang personal mo lang, hanap ka ng manok na may mga palo talaga, at saka may mga ilag. Kita mo naman yung sabong, mga kaibigan. At saka i-cross mo yun sa mga inain mo na magandang purma po. Napakaganda ang resulta, mga kaibigan. Kaya yun lang po. Kahit wala kayong bloodline, o wala kayong mga manok na medyo galing sa mga legit na breeder, talaga makakompete pa rin kayo, mga kaibigan, through selection po. Na nakita nyo sa labas na yung mga palo na mga manok na nakita nyo, bilhin nyo na mura, tapos kasan nyo sa mga inain nyo na formado, palabas pa rin yan ng mga manok na may mga palo talaga. Kaya yun lang po. Yun lang ang may share natin sa araw na ito. Good morning sa ating lahat, mga kaibigan.